Marami ang nababahala sa naging pahayag ni Tatay Digong hinggil sa mga aligasyon ng katiwalian ng Administrasyong Marcos. Ngunit hindi rin maitatanggi ang suporta ng ilan sa dating Pangulong Duterte. Sa ganitong pagkakataon, ipinapakita ng ilang netizens ang kanilang pagmamahal sa mga Duterte dahil sa literato na ipinamalas ito sa bayan. Sa kabila ng mga kontrobersiya, marami pa rin ang nagbibigay respeto kay Tatay Digong kumpara sa kasalukuyang Pangulo na si Bongbong, na wala raw nagawang maganda para sa bansa. Sa madaling salita, mas pinipili ng ilan na suportahan ang dating Pangulo dahil sa mga nagawa niya sa nakaraang kaysa sa kasalukuyang liderato. Dagdag pa rito, tila hindi sapat ang nagawang hakbang ni Bongbong Marcos para mabago ang imahe ng kanyang pamilya at ng bansa. Sa halip, muling lumaganap ang mga isyu ng korupsyon at iligal na droga sa bansa na nagpapalakas ng pangamba ng mga mamamayan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sila na matindi, binitawan ni President Duterte. Sa akin naman, from the way I see it, hindi matindi. Malumanay ang President ng tao at napag-uusapan sa lahat ng SOCMED at hindi napag-uusapan na napapansin din ng tao ng mga mainstream media. Kaya palpak. Ang tapang-tapang nung sa Davao, tapos bigla dito sa Cebu, mabait. Okay. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Anyari? Ano nangyari? So, ang dami siguro nabulgari sa inyo, no? Na, binibuild up. Ang tagal ng build up, isang buwan. Mula dun sa rally ng Davao, January 28 ba yun? 29. Na bangag si BBM. Member, kasama yan sa narco list. Di ba? Kaya nga sumagot ng president ni BBM ng baka siya yung bangag. Siya yung under the influence of fentanyl. So, yun yung sagutan. Tapos, sumagot ang Ginoong Duterte na nagamon. Tayo? Tayo yung drug test. Sabay ba? Sabi ganon. So, from that initial na peace rally, na prayer rally, nakita ninyo na palaban ng si former President Duterte. Kaya yung mga tao, yan na. Tapos binild up tong second na rally sa Cebu naman. After nga nung may development pa, di ba, nung sa first na prayer rally, nagsagutan pa after nung sinabi na secession of Mindanao. Yun yung meron pang usapan na ganun, sagutan yung mga legal experts, mga luminaries. Hindi pwede yan, sedition yan, rebellion yan, etc. Wala namang doon, masama. Gusto nilang maghiwalay, humiwalay sila. Although we want na buo. Yun, I want buo. I would rather na Federal State of Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Federal State of Luzon, Visayas, and Mindanao. Di ba? All under President and then tatlong Vice President or whatever. Paano yung... Well, whoever is in government, you sort it out, no? Whatever this will be, if this will be one of the scenarios dun sa sinabi ko, one of the 7 scenarios. Apparently, baka hindi na yung 7th scenario, depende. Because of the Cebu rally, which is yun yung subject of my analysis, interpretation. Maghintay muna kayo, sandali. Okay? Kasi yung mga expert ko, ano. Ang ayoko is maglagay ng salita dun sa hindi naman sinabi. No? Kasi matidinig mo yung ibang mga vloggers nag-a-analyze sila na matindi.
binitawan ni President Duterte. Sa akin naman, from the way I see it, hindi matindi. Malumanay ang President Duterte. Malumanay. So kung dito sa unang-una na Mindanao Rally, sinasabi na bangag ang presidente o drug addict ang presidente na etc. that will give you the conclusion na yung presidente is a weak leader, not fit to run the country, etc. Yung daming issues. So, na-build up yung mga tao na ganon ang pananaw. Now, again, I want to qualify whether or not there is a Duterte na sinabi, na Duterte na proclamation, as you may call it, Duterte speech, doon sa Mindanao, doon sa Davao na prayer rally, kung tanggalin mo yun, kung wala yun, ganun pa rin ang pananaw ng tao. Something is wrong with this administration. Because kita ng tao at napag-uusapan sa lahat ng SOCMED at hindi napag-uusapan na napapansin din ng tao ng mga mainstream media, kaya palpak. So yon yung So kahit wala yung kay Duterte na sinabi na bangag ang presidente, etc. May SOCMED na pinag-uusapan naman ang presidente na si BBM na nagtitake ng droga, may pulboronic video, etc. Ang unang-una na magiging comment mo dun sa unang statement ni President Duterte na yung pulboronic video, wala yan. Kung meron yan, nung pa pinalabas yan. So yun yung unang damper. Tapos ito ngayon, yung second damper, which is Cebu, patalon-talon ako pasensya na kayo. Para I hope makahabol kayo. Patalon-talon din yung iniisip ko, so I try to say kung ano yung dapat sabihin. Second damper dito sa dalawang damper na, yung nakita ko dito sa Cebu Rally. Number one, I don't see anything wrong kay BBM. He is a good leader. Pangalawa, na sinabi sa Cebu is, patalon-talon, na okay naman siya sa cha-cha. Okay siya. Every president will try to change the constitution, etc. Pero binabalikan niya yung nangyari sa tatay. Merong mga pero, But, you do not exceed. Meron pa nga sinabi, kahit mag-itouch ninyo yung term limits, provided that hindi kayo ang makikinabang yung susunod ng presidente. Pero siyempre, pabor nga ka sa mga Duterte na palitan niyo yung term limit, ang susunod ng presidente, si Sara, kung landslide, walang kalaban walang tatalo sa kanya so far. So, kung in-extend nyo, pwedeng maging 3 term ang isang presidente, panalo. Okay, ano ito? May may tumatawag ko sa akin. Meron tumatawag. Decline ko na muna. Sorry. Decline. Okay. So, yun yung nawala tuloy. So, ang dalawa, sa Cebu Rally nakikita ko, I do not see anything wrong with BBM, which is parang, habat nagkaganon, laglag pa nga ako noon at that moment, nung nadinig ko yun. Honestly, laglag pa nga, ba't ganun? Anong nangyari? Ano yun? Are you sure? Kumplebo yan Are you sure? Sana magan. Ang tapang-tapang nung sa Davao, tapos bigla dito sa Cebu, bait. Okay. May mga nag-interpret na because iba naman yung crowd dito sa Cebu. Peace loving yung mga sa Cebu, hindi ganun palaban, hindi kagaya sa porte nila, di ba? Okay, accepted. Pero honestly, yun talaga ang magiging analysis, yung magiging take off mo doon sa dalawang rally. Kahit kunin nyo pa yung excerpt ng Davao Rally at saka yung Cebu, pagtabihin ninyo, pagbanggain yung ganyan, dito makita mo yung fire,
yung tumatahol talaga. Leon. Tapos dito, kuting. na joke na parang kuting, naging kuting yung leon. Wag naman tiger, si BBM yung tiger, na kuting din, di ba? So nakakahawa to si BBM. joke. So malunganay ang presidente. Okay. So wag nating ang sa akin, ano sa akin to? Ayaw kong dagdagan yung mga sinasabi niya. Ayaw kong paano ba sasabihin niyo na, ayaw kong i-misinterpret o mag-interpret ng iyahambing mo yung mali. Sa nakikita ko sa Davao at saka sa Cebu, kitang-kita ko sa akin na dito matapang siya, dito malumanay siya. Okay? Di ba? Walang no doubt about it, kita naman. Whether kung ano message dito, parehas may message, pero kung titignan mo, the way it was delivered, tame siya dito sa Cebu. Kita, pagtabihin nyo, Davao, Cebu. Ganun lang yon. Di tapos, ang analysis. Ang analysis, yung mga tao, ano yun? Kaya nga, after a day, hours na, makikita mo, yung Mindanao Rally, matapos ang ilang oras pa lang, ayan na yung mga vlogger. Okay, ayan na, galit na, yari yung administration. Pero yung sa Cebu Rally, ilang oras yung nakaraan walang nagbablog Kung parang ano nangyari? Yung parang ganun. So, inaano pa ng tao, ini-interpret pa, pinipilit intindihin kung ano yung, Ako rin, hindi ko rin maintindihan Para mahirap din na isipin ba't nagkaganon? Di tuwan-tuwa ngayon yung BBM camp. Di ba? I see nothing wrong with BBM. Mabait na presidente si BBM. Siguro yung mga nakapaligid lang, bla bla bla. Okay lang yung term limits, galawin niya yan, okay lang yan, pero sinasabi, economic provisions lang, pero kung kahit okay lang, kahit umaba yung term. Basta, provided na ang makikinabang yung susunod. Parang, ako siyempre may question ako So okay na lang yon? Isa yun sa question ko, okay na lang ba yon? Ganun na lang yon? Paano in the manner by which there was PI? Di ba nakakailang PI na tayo? The manner by which na, mga insertion, yung mga binayaran na tao, kaya nga meron tayong mga banner na una, Davao is not for sale, tapos Cebu is not for sale, tapos overall, the Filipinos are not for sale. Bakit ganun? So okay lang yung charter change, okay lang yung proseso, hindi okay yung proseso, wala namang sinabi na ganun. Basta ang punto, parang basta wala, hindi palaban Okay, pero meron pang mga susunod na prayer rally. So, yun Yung umpisa, makita mo sila Mayor Baste at saka si Vic, no? Si Secretary Vic at saka si... Well, siyempre, alam niyo naman, kalmang-kalma si Tatay Digong sa Cebu nung linggo. Bakit kaya? Matang utos talaga sa akin ni VP Sara, huwag aatakihin ang PBBM at hindi naman po ako. Pero bakit kaya si Tatay Digong ay kalma? Nag-guilty tuloy ako. Sabi ko, wow, si Tatay Digong, kalmang-kalma, cool na cool. Ako naman, ako nga si kalma lang, ako lang ito hot na hot. Pero bukod doon, meron pa po tingin kong ibang mga dahilan. O pansinin ninyo, ha? Nung minsan na tinawag ni Tatay Digong na the Congress is the most corrupt branch of government, ano nangyayari nun? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Anyway, ang anong pag-usapan natin ngayon? Well, siyempre, alam niyo naman, kalmang-kalma si Tatay Digong sa Cebu nung linggo. Bakit kaya? Ano bang nangyari? Ako yung hot na hot nung panahon na yon. Siyempre, maintindihan nyo naman ako bakit ang hot na hot, no?
Alam niyo naman yung nangyari sa misis ko, no? First time ko na nakapagsalita mula nung nangyari yun. Siyempre, tao rin naman po, no? Bagamat ang utos talaga sa akin ni VP Sara, huwag aatakihin ang PBBM at hindi naman po ako umatake, no? Dahil ako bang po talaga ay nagtatanong lang, bakit pabali-balentong? At siyempre, bakit? Lalong-lalo na pagdating dito sa charter change, nag-iba matapos lamang ng isang taon. Dahil Pebrero ng isang taon, sabi niya talaga, hindi niya kinakailangan ng charter change sa economic provisions, no? Pero ngayon, kinakailangan daw niya. Pero anyway, pero bakit kaya si Tatay Digong ay kalma? Nag-guilty tuloy ako, sabi ko, wow, si Tatay Digong, kalmang-kalma, cool na cool. Ako naman, ako nga si kalma lang, ako lang ito hot na hot. Well, may mga dahilan po yan. Unang-una, tatapatin ko po kayo. Nagsabi talaga si Mayor Rama na kinakailangan hanggang charter change lang ang pag-uusapan. Kapag lumabas sa charter change, aalis daw siya. At sabi pa nga niya sa akin, siyempre hindi po pwede yung mga incitement to sedition, yung mga maghihiwalay sa bansa, yung mga ganyan, ayaw niya yan. So ang sabi niya, tutok lang tayo sa bribery initiative dahil siya mismo, sinabi naman niya sa kanyang talumpati, ayaw niya na namimili ng lagda at ayaw niya na linilin lang ang mga Pilipino. Na kung ano-ano pinipirmahan nila, kunwari ayuda, yung pala pang charter change. Pero bukod doon, meron pa po tingin kong ibang mga dahilan. O pansinin ninyo, Nung minsan na tinawag ni Tatay Digong na the Congress is the most corrupt branch of government, anong nangyayari nun? Well, yun yung tinanggalan ng intelligence funds, confidential funds, Inday Sara Duterte, at meron pang nabalita na impeachment. So natural, ama ang Tatay Digong. Ang kanyang instinct talaga, protektahan ang kanyang anak. At dahil ang bantay nanggagaling nga sa Kamara de Representante, natural, talagang binomba niya ng husto ang Kamara de Representante. Anong naging resulta? Ipinasara ng mga kongresista ang SMNI. Dahil yan nga po ang ginagamit niyang medium para mag-address sa taong bayan doon sa kanyang gikan sa masa. O, nung bagong yung sa Davao na tinawag niya na drugista si PBBM, ano naman ang nangyari? Well, siyempre, mainit. Bakit? Dahil nga bumalentong ang presidente at ang kanyang Secretary of Justice pagdating sa issue ng ICC. Ang taga-taga ng sinasabi ni Presidente, hindi siya makikipagtulungan sa ICC, biglang nagsalita ang Justice Secretary, makikipagtulungan na. At siyempre, ang Kamara de Representante, nagpasa na naman ng 2 resolusyon na nagsasabi na dapat makipagtulungan na ang Pilipinas sa ICC. So natural, nagkaroon ng banta, hindi lang sa seguridad ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, kundi pati ni Inday Sara. Kasi alam naman natin na nung nagkaroon ng ganyang pahiwatig si Justice Secretary Remulla, abay dinadawit na nung isang, ano bang pangalan nun, hindi pa naman kapanipaniwala, na hindi ko maalala ang pangalan niya, dinawi bigla ang Inday Sara Duterte. Samantalang sa mulat-mula na sila naghain ng reklamo sa ICC, hindi naman kasama ang Inday Sara Duterte doon. So hindi mo maintindihan bakit all of a sudden dinamay. So ang banta, hindi lamang kay PRRD. Sa totoo lang, sabi nga ni PRRD, okay na ako. 80 years old na ako. Good na siya. Hindi siya magpapahuli ng buhay dyan sa mga taga-ICC dahil hindi siya haharap o magpapahusga sa mga dayuhang mga magistrado. Pero alam niyo ba, minsan kasi tinanong siya ni VP Sara, paano naman ako, 45 years old, hindi pa ako 80. Kaya napaisip tuloy ang PRRD, no? Oo nga, paano naman yung kanyang unika iha? Abay, hindi naman po pwede na si uniko iha ay malilitis dyan sa ICC. Kaya naintindihan ninyo, bumomba ng napakalakas na bomba ang PRRD doon naman sa Davao. Pero ngayon, bukod pa doon sa na request ni Mike Rama na siya dabang host ng buong prayer vigil na yan, wala naman pong banta laban sa Vice President natin at wala rin banta laban sa kanya. Ibig sabihin,
it is quiet in the Philippine front. Kaya sa tingin ko, kalma rin ang ating PRRD. Alam mo, napakadali namang maintindihan ng PRRD. Unang-una, gaya natin, may pamilya siya. At kapag babantaan mo ang kanyang pamilya, papalag siya. Lalong-lalo na siya ay 80 years old na, wala na siyang pakialam sa sarili niya. Pero kung babantaan ang kanyang mga mahal sa buhay, asahan niyo talaga. Lalaban yan hanggang sa huli, hanggang sa dulo, hanggang sa kamatayan. Meron ba naman kasing ama na hindi gagawin yun para sa kanyang anak? Lalong-lalo na kung unika iha at paborito pang anak. Ako nga minsan hindi ko alam kung anong magiging pakaramdam ko kung ako si Baste o kaya ako si Congressman Pulong Pero siyempre, wala namang insecurity yung dalawa. Una-una, gandang lalaki naman nila. Ganda ng tindig, no? So wala sila insecurity. Pero sa totoo lang, itong PRRD natin, naku, walang sinabi yan. Ay, ang dalawang yan, wala akong pakialam dyan. Si Inday Sara lang. Pero tingin ko naman, walang sama ng loob yung dalawa kasi mahal din nila si Inday Sara. Si Inday Sara kasi po, pangalawa. Una po si Kong Pulong, si Inday Sara, tapos si Mayor Baste. Pero para naging nanay na rin siya. Dahil siya talaga yung, kumbaga, keeping the family together. No? Dahil nga doon sa naging family background nila, na nagkahiwalay naman yung kanyang mga magulang. No? So parang nanay na rin siya at parang mother figure na rin si Inday Sara sa kanyang dalawang kapatid. So madaling salita, kalma si PRRD nung linggo dahil panandalian, wala siyang nakikitang banta sa kanyang anak. Everything under control. Now, pero magpapatuloy ba ang mga prayer vigil rallies? Tuloy po yan. Dahil sa tingin ni Presidente, talagang hindi po titigil ang speaker at ang kanyang mga cronies dyan sa mababang kapulungan hanggang hindi nila masigurado na ang kanilang speaker ay magiging pinakamataas na opisyales ng bayan. Pero yan po ay pinag-usapan na natin kagabi. Tingnan natin ang mga reactions ng ating mga viewers, ang pinaka-importante sa lahat. Okay, si Vicente Esplana, good PM Attorney H. Roque, laban lang sa katotohanan sa mga nangyayari sa bansa natin. Dapat sa darating na eleksyon, iboto ang karapat-dapat tulad mo Attorney H. Roque, lahat palitan ng itong mga kong. Maraming salamat po. Kakataba po ng puso. Nako si Suke, kalmado si Tatay Dig sa panlabas ng pero sa loob at isip niya, madaming chess move yan. I'm sure, Duterte pa rin. Well, nandyan na rin po yan dahil veteranong politiko naman po si Tatay Digong. William Saunders, common sense lang naman to aim for continuity. PBM now realizes there won't be if VP Sara succeeds, mostly sa foreign policy. Okay, Jenny Ann, baka po pwede nyo i-translate ang speech ni PRRD. Di ako natulog all night. Inaantay ko ang speech niya dito sa Vancouver, kaya lang hindi maintindihan. Sige po, kukuha ko ng transcription at ipopost po natin yan sa ating vlog. Okay? Gagawin ko po yun para maintindihan ng lahat. Galia Longa, si Harry Roque, hindi man talaga makamarkos yan pumasok sa unit team ng dahil kay Sara. Totoo po yan. Kasi at a certain point, kinakailangan maniwala ka sa iyong boss. At ang kinikilala kong boss talaga sa politika nung nakalipas na eleksyon ay si Inday Sara Duterte. So I had to give her my trust. At hindi ko siya sisisihin kahit ano mangyari. Basta ako, napatunayan ko, susunod ako sa aking leader. Arcilia Zenea, attorney, malaki po ang tiwala namin kay Tatay Digong at Sara. Wish ko rin maibalik po ang SMNI. Well, nung isang araw po, naghain na ako ng motion. Para nga po, bigyan naman ng pansin ng ating Korte Suprema yung aming prayer for temporary restraining order at saka ng preliminary injunction. Dahil sabi ko, kada oras, kada araw na wala pong prangkisa ang SMNI, nasusupil po ang mga karapatan namin bilang mga anchors at mga pamamahayag na sa malayang pananalita at sa malayang pamamahayag. Lovefinity Channel, attorney, mata lang po sa bagyo ang Siburali. Maghintay sila sa signal number 4, Gaan Kadapin sa Luzon. Well, excited po ako kasi exciting yung pinaplanong susunod na prayer vigil rally. Magugulat kayo kung saan gagawin yan. At siyempre po, bonggang-bongga, pinakamalaking rally ang pinaplano para sa Luzon. Cocaine Bangkal,
Bakit po walang press con ngayon sa Malacanang? Dati araw-araw po kayo sa Malacanang. Ewan ko lang po sa kanila. Ibang presidente, ibang patakaran. Pero kay Presidente Duterte po, napaka-importante na karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya po talagang regular ang press briefing at meron pa ang Tell the People na si Presidente mismo nagsasalita. Julie Baison, Attorney, good evening po. Naniniwala po ba kayo sa nakarating ng Tugigraw si FLAM na walang PSG, dalawang Brigadier General lang naka-region seguridad niya? Hindi po pwede yun. SOP po talaga yun. Sasamahan ng PSG, lalong-lalo na ang First Family. Marilu Rinostrance, Sir Harry, pati rin po ang speech ni Mayor Baste, pakitranslate po. Salamat po and God bless you. Sige po, kukunin ko po yung translation at ipopost natin. Ricky Ayado, good evening, Attorney. June ba talaga ang fiesta sa Davao? May mensahe ang June na iyan. May mensahe ang June na iyan. Mel on the go, Spox, kailan po mag-air ang laban kasama ang bayan? Pasensya po, out of topic ang tanong ko. Well, bumalik na po sa ere ang SMNI. So huwag po kayo mag-alala, ang mga programa naman po, babalik na. Bukas po, pupunta ako sa studio at mag-broadcast po ako sa Pulso ng Bayan. Gail, salamat naman kung magpapatuloy ang mga prayer rallies. Very much needed po. More power sa inyo at sa mga Duterte. Salamat po. Maria Corazon, bakit po hindi ituloy ni Inday Sara ang pakikipag-chat niya sa mga tao? Mas maganda na meron siya komunikasyon sa mga supporters niya. Napanood ko ang live niya at maganda result. Tuloy-tuloy naman po si Inday Sara. Ako talaga, aliw na aliw ako sa mga TikTok ni Inday Sara. Lalong-lalo niya huli niya na meron siyang LV na basahan. Nakakaaliw talaga. Okay. Joyce Buckley, Attorney, nanlimbarot ako, balahibo sa speech mo sa aking hometown, Cebu City. We love you, Attorney. Stay healthy always. Love lots from Oslo, Norway. Galing po sa puso lahat ng sinabi ko, pati yung pagdadasal ko ha. Hindi ko po alam na magdadasal ako. Pero bago po ako umakyat talaga sa entablado, nagdadasal ako sa Panginoon. Lord, guide me and make me an instrument of your message. Yan po ang aking palaging dasal. Rose Espandan, Attorney, may mga vlogs na ang ads ay black propaganda against FPRD kay Senator Amy Marcos, vlogs ni Engineer Berto, DZAR 1026, etc. Especially kung ang topic ay sa Cebu Rally po. Ibayaan niyo po sila. Malayang pananalita po yan. Marunong talaga kumilatis ang dating Pangulo. Nagbigay